Napasok kami ng tropa ko sa loob ng isang libro. Siya ang naging nawawalang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang pamilya, na hindi paborito at walang may paki sa kanya. Ako naman ang naging punong mayordomo ng pamilya nila. Isang araw, inutusan akong sunduin siya sa ampunan para iuwi. Pagkatingin namin sa isa't isa, nakilala niya agad ako. Tropa, ako to. Mamahaling alak mula sa palasyo. 180 piso bawat baso. Pag tumugtog ang kanta at kabaong ay naisara. Buong barangay, nakapila na sa handa. Sumayaw lang ng hip-hop yung bata sa bahay. Hahaha, binali na agad ng mayordomo ang dalawang binti. Putik, tropa, ikaw nga talaga yan. Buti naman, akala ko mag-isa lang akong lalaban eh. At gagawin lang akong punching bag pag-uwi, huhuho. Haha, ngayong magkasangga na tayo, kaya ko nang maghari-harian sa pamilya Zuang. Bigla namang namutla ang direktor ng ampunan na kalalabas lang dala ang kontrata. Mayordomo Fang, huwag po sana kayong magalit. Sadyang prank ka lang talaga magsalita itong si Zuang Bifan. Wala naman siyang masamang intensyon. Medyo naguluhan ako, kaya tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. At nag-aalangang sumagot, pakiusap, huwag niyo na pong patulan ng isang bata. Tutal, siya naman ang tunay na tagapagmana ng pinakamayamang pamilya Zuang. Isasama niyo na siya pauwi, hindi ba? Yung hitsura niya, parang atatang-atata ng itapon ng isang napakaduming basura. Paglingon ko, napansin kong lahat ng guro sa ampunan, at maging mga bata, nagniningning ang mga mata. Sabik na sabik silang nakatingin sa akin, na para bang ako ang tagapagligtas na bumaba mula sa langit. Tumango ako at ngumiti bilang pagsang-ayon. Kinuha ko ang kontrata, siniguradong walang mali, at saka tinatakan ng selyo ng boss ko. Nakahinga agad ng maluwag ang direktor. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol sa sobrang tuwa, at ang buong ampunan ay sumabog sa isang nakakabinging hiyawan. Kahit yung malaking asong dilaw sa may gate, ay sobrang excited at nakatayo pa sa dalawang paa. At panay ang yukot pag mamakaawa sa akin. Sumakay kami sa kotse habang masayang nagpapalam ang buong orphanage. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit ganyan na lang sila kitakat sa'yo? Daig pa nilang nagpapalayas ng salot, grabe. Wala naman. Pinagpraktisan ko lang sila ng maaga. Kinwento niya sa akin ang mga nangyari sa nakalipas na kalahating taon mula nang mapunta siya rito. Aba, paglipat pala ng kaluluwa niya sa katawan ng totoong tagapagmana. Mula sa pagiging iyakin na palaging binubuli noon, naging demenyito siyang walang preno ang bibig. Minura niya lahat ng tao sa orphanage, bata man o matanda. At siya na ngayon ang bagong siga roon. Nambulabog siya ng husto sa buong orphanage. Sobra-sobra rin ang naging pagdurusa ng direktor at mga guro sa kamay niya. Kahit nga yung asong guard na si Ahwang binyuli niya hanggang sa mismong aso na ang may kagat ng kainan nito para lang manipsip sa kanya. Nakahalukip-kip ang utol ko. At abot tenga ang ngiti sa pagmamayabang. Nakakatawa, akala ba nilang lahat madali nila akong mabubuli? Nung mga panahong toxic trash talker pa ako sa laro, naglalaro pa lang sila ng putik at ihi. Pew! Bigla siyang lumingon sa akin. Oo nga pala, Fang Yuan. Bakit ka rin napunta sa nobelang to? At sa katawan pa talaga ng isang mayordomo, Inirapan ko nga siya. Nako, wag mo nang ipaalala. Yung gabing nagre-rank game tayo. At nilalay natin itong babong nobela na to. Pagka-log out ko nung gabing yun, bigla na lang akong napunta rito. Anak nang, ako rin. Nung pinipintasan natin yung kwento noon, nagbitiw pa siya ng matinding salita na, kung magiging siya man yung totoong tagapagmana, talagang mumurahin niya ng malala yung pa-victim, yung pekeng tagapagmana, at yung pamilyang may paboritismo. At kapag naging mayordomo naman daw ako, babasagin ko ang mga binti ng mga taong yun para sa kanya. Akalain mo yun, nagkatotoo nga. Napunta ang kaluluwa niya sa katawan ng 13 taong gulang na totoong tagapagmana. Habang ako naman, buong katawan ko ang napunta rito. Kaya naman nakilala niya agad ako sa unang tingin pa lang.
Kumunat ang noo niya at napakamot sa ulo. Pero ang natatandaan ko sa orihinal na kwento, ang tunay na anak. Halos 18 taong gulang na nang iuwi. Bakit napaaga yata ng 5 taon ngayon? Dahil noong nakaraang 2 linggo, may isang. Saka na natin pag-usapan yan. Tatawagan ko ngayon ang bilyonaryo mong mga magulang. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko mamaya. Papa Mama, sobrang namimiss ko na po kayo. Bakit hindi niyo po ako sinusundo? Hindi po ba naging mabait si Fanfan? Kaya ayaw niyo na po ba sa akin? Anak, huwag kang matakot. Nasa ibang bansa kami ng mama mo at may inaasikasong proyekto. Matagal na naming inutusan ng ate mo na sunduin ka. Ikaw ang anak na ilang taon naming hinanap. Paanong aayawan ka namin? Hindi po sumama sa akin si Senyorita sa ampunan ngayong araw. Ang sabi niya po, si Xiaoyu lang. Ang nag-iisa niyang kapatid na lalaki. Pinagbawalan pa niya akong iuwi dito ang senyorito. Kundi daw po ay may kalalagyan ang senyorito. Walang hiya, pag-uwi ko, tuturuan ko ng leksyon ang pasaway na batang yan. Mukhang hindi po ako tanggap ni ate. Babalik na lang po siguro ako sa ampunan huho. Sabihin mo sa kanya, umuwi lang siya nang walang kaba. Gusto kong makita kung may lakas ng loob siyang gumawa ng kalokohan. Butler Fang, mula ngayon, protektahan mo ng maigi si Fanfan. Kung sino man ang mga api sa kanya, bugbugin mo. Nagkatinginan kaming dalawa. Ito talaga ang gusto naming marinig. Mabilis at magalang akong sumagot. Opo, makakaasa po kayo. Nagbigayan kaming dalawa ng victory sign. Biglang huminto ng banayad ang isang magarang sasakyan sa tapat ng mansyon. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan, tumalon na agad siya sa swimming pool. Anak nang, gusto niya atang magpaawa effect ha. Para i-frame up kami. Ang kapal ng mukha, bawal maligo rito sa swimming pool. Pero mas mabilis ang naging reaksyon ko. Tumakbo ako palapit at hinablat ang drain valve ng pool. Isang malaking aipo-aipo ang biglang humigop. Sa peking anak, kaya nahigop siya't paikot-ikot na parang baliw. Tumalsik bigla ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Nagkukumawag siya habang sumisigaw. Tulong! Sagipin niyo ako! Glug-glug! Nakalunok pa siya ng ilang beses ng tubig. Ang paboritista niyang ate, na si Zhuang Ruyan, ay nagmamadaling tumakbo palabas ng mansyon. Saktong nakita niya ang peking senyorito, na nakatihaya sa ilalim ng pool. Mukha siyang pagong na naengkanto. Hala! Si second young master pala ang nasa pool. Akala ko pa naman kung sinong si Raulo. Ang nakatwalya at gustong maligo riyan eh. Nako, mabuti na lang at na-drain ko na ang tubig sa pool. Huwag kayong mag-alala, miss. Hindi mapapahamak si second young master. Nga pala, ito ang tunay mong kapatid na si Zhuang Baifan. Inutos ni na sir at madam na alagaan namin siya ng mabuti. Pero bago pa ako matapos magsalita, tinitigan na niya ng masama ang bro ko sabay sigaw. Kasalanan mo to, kaya nangyari yan kay Xiaoyu dahil sayo. Tumabi ka nga, walang sabi-sabing tinulak niya ang bro ko. At tumalon para iligtas ang peking senyorito. Kaso, nadulas ang paa niya. Pagkatapos ng isang malakas na tili, sapol sa ulo niya ang peking senyorito. Agad na bumulwak ang dugo mula sa ilong nito. Ha. Ibang klase rin yang diving form mo, miss. At ikaw naman, peking senyorito, nagdugo ba ang ilong mo? Dahil nabighani ka sa astig na pagtalon niya. Ate, sayang naman kung hindi ka mag-aaral ng Iron Head technique sa galing mong yan. Gusto mo bang sabihin ko kina mama at papa, na ipadala ka sa bundok para mag-ensayo sa isang master? At para sa'yo naman, bunso, huwag mong sabihin na ako ang nagtulak sa'yo riyan ha. May ebidensya ako. Nakangiti kong inilabas ang cellphone ko mula sa bulsa ng aking suit. Miss, mismong sina sir at madam ang nagutos sa akin. Nai-video ang unang araw ng pag-uwi ng panganay na senyorito. Kaya nai-record ko ang lahat ng nangyari kanina. Tinitigan itong maigi ni Zhuang Ruyan. At malinaw na kitang-kita sa video kung ano talaga ang nangyari. Naghintay lang palang makalapit kami ang peking anak na to, bago sinadyang itapon ang sarili sa pool. Zhuang Ruyan, tunay mo siyang kapatid.
Subukan mong sigawan yan, babaliin ko ang mga binti mo. Xiaoyu, ulitin mo pa yung mga kalokohan mo, at lumayas ka na sa pamilya Zuang. Patawad, kuya. Gusto ko lang namang bumawi sa mga naging kasalanan ko sa iyo eh. Kasalanan ko kasing kinuha ko ang pwesto mo ng napakaraming taon. Kaya bukod dito, wala na akong maisip na ibang paraan para mawala ang galit mo. Nagkatinginan na lang kami ng tropa ko. Ang tindi ng tama sa pag-arte ng isang to. Sa sumunod na segundo, bigla na lang siyang naglabas ng kutsilyo mula sa bulsa niya. At inabot mismo sa harap niya. Napairap na lang ang tropa ko. Tigilan mo nga yung pag-iyak mo. Sagad sa buto ang pagka-plastic mo, nag-iinarte ka pang api-apihan. Nakakadiri kang dikitan, para kang linta na ang hirap tanggalin. Nakakasuka, alam mo ba yun? Putridges, sinisiba kita, ha? Ang hilig mong gumawa ng sarili mong drama. Palakang tumalon sa bangin tapos nag-feeling paniki. Huwag kang ang ambisyoso. Sa itsura mong yan, susubukan mo pa akong paikutin at magbiktima-biktimaan dyan. Siguro ang hilig magpatawa ng mga magulang mo ano. Kasi ikaw mismong anak nila, isang malaking joke. Pag ikaw nag-inarte at umimik pa ulit, maniwala ka sa hindi, lalaitin kita hanggang sa hindi ka na makilala ng sarili mong nanay. Ay, muntik ko nang makalimutan. Wala ka nga pala talagang nanay. Mabuti pa maglaro ka na lang ng Valorant. Humanap ka ng mga nanay-nanayan doon para turuan ka ng tamang asal. Namumutla ang mukha ni Zuang Haoyu dahil sa sobrang pamamahiya. Kuya, kahit ano pang panlalait ang sabihin mo sa akin, ayos lang. Basta ba mawala na yung galit mo. Kaya ko itong tiisin. Pagkatapos sabihin yun, nanginag ang buong katawan niya. Yakap-yakap ang sarili habang mahinang-hina at walang tigil sa pag-ubo. Akala mo'y babagsak na at hihimatayin. Nagmamadaling kumuha ng bagong kumot si Zuang Ruyan at binalot ito sa kanya. Sa kagalit na tiningnan ang tropa ko. Zuang Baifan. Nagkaganyan na nga si Xiaoyu. Ginagawa niya pa rin ang lahat para lang bumawi sa'yo. Hindi ka na nga marunong tumano ng utang na loob. Ang lakas pa ng loob mong murahin siya. HMP. Hindi lang siya ang kaya kong murahin. Pati ikaw kaya kong murahin. Nakalaklak ka ba ng pamperga? Kaya pala nagtatae ang bibig mo pagkabuka. Naglapag ako ng ebidensya at katotohanan, tapos tatawagin mong paninira. Sa tingin ko sira na talaga yung tiyan mo. Baka pati utak mo natay mo na rin sa banyo. Sa bagay, mukhang malaking bituka naman talaga yung utak mo. Pero hindi ibig sabihin kahit ano na lang ang isisiksik mo dyan. Pwede bang panlinis ng inidoro ang gamitin mong pangsepilyo? Bago ka makipag-usap sa akin. Akmang itataas ni Zuang Ruyan ang kamay niya para sampalin sa mukha ang kapatid ko. Pero dahil mabilis ang reaksyon ko, inangat ko ang kamay ko at walang awang pinagsasampal siya. Sa mismong mukha niya. Mahigpit ang bilin ng senyor at senyora, na kung sino man ang manggahas na apihin ng panganay na senyorito, bugbugin ito ng walang awa. Sobrang natulala si Zuang Ruyan dahil sa mga sampal ko. Nakahawak siya sa pisngi niya at hindi makapaniwalang tinitigan ako ng masama.